Isang batang lalaki ang nakaranas ng walang tigil na pambubuli, ngunit nang dumating ang kanyang pitbull upang tumulong, nagulat ang lahat sa nangyari. Sa ilalim ng matinding init ng tanghali, tila nag-aapoy ang lumang konkretong palaruan ng San Martin Municipal School. Pawisan ang mga bata habang pilit na tinatapos ang kanilang mga gawain sa pisikal na edukasyon. Si Matthew Ferguson, isang payat at palaging seryosong 12 taong gulang, ay nanatili sa gilid ng palaruan, pinipisil ang laylayan ng kanyang damit habang basa ng pawis ang kanyang mga kamay. Ayaw niya ng soccer at lalong ayaw niyang mapilitang sumali dito. Dahil hindi siya magaling sa laro, madalas siyang gawing tampulan ng panunukso. "Ferguson, pasok ka sa laro!" Sigaw ng coach, isang malaking lalaki na laging may nakasabit na pito sa kanyang leeg na tila walang pakialam sa ugali ng mga bata. Napalunok si Matthew at dahan-dahang lumapit sa gitna ng palaruan, inaasahan ang darating na kahihiyan. Sa kabilang koponan ay naroon si James Goodman, isang matangkad na bata na laging may nakakalokong ngiti at madalas manguna sa pambubuli sa kanya. Katabi niya si Louis Turner na laging sumusunod at tumatawa sa bawat biro ni James, bagamat halatang hindi totoo ang kanyang tawa. Nagsimula ang laro at napuno ng sigawan at utos ang paligid habang ang mas magagaling na manlalaro ay nagsisikap makuha ang bola. Sinubukan ni Matthew na magtago sa isang sulok ng palaruan, halatang kinakabahan. Panay ang sulyap niya kay James na may nakakalokong ngiti habang tumatakbo upang habulin ang bola. Pagkatapos, narinig ang malakas na pito ng coach at iniabot nito ang bola kay Matthew. Biglang napunta sa kanya ang lahat ng atensyon, dahilan upang siya'y matulala. Malakas ang tibok ng kanyang puso, tila umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Paika-ikang sinubukan niyang kontrolin ang bola gamit ang kanyang paa. Sandaling napigilan niya ito, ngunit mabagal at hindi maganda ang kanyang galaw. Agad siyang sinugod ni James na parang isang mabangis na hayop na naghahanap ng biktima. "Ipasa mo na, Ferguson, bago ka pa madapa sa sarili mo," sigaw ni James nang may masamang ngiti. Sinubukan ni Matthew na umiwas, ngunit nadulas siya at natumba. Ang bola ay mabilis na napunta sa kalabang koponan na agad naka-score. Narinig ang masiglang sigawan ng kabilang koponan na sinabayan ng malakas na tawanan mula sa sariling koponan ni Matthew, lalo na si James na nangingibabaw ang boses. "Grabe," sabi ni James nang may pagmamalabis, ni hindi niya kayang mag-block ng maayos. Namula ang mukha ni Matthew habang lumalakas ang tawanan sa paligid niya. Tila nilalamon siya ng kahihiyan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na iniiwas ang tingin sa iba. Sandaling tumingin sa kanya ang coach, ngunit walang sinabi at muling itinuloy ang laro. Nang muling nagtipon-tipon ang mga manlalaro, nilapitan siya ni James. "Ferguson, maghanda ka. Pagkatapos ng klase, ituturo namin sa iyo ang tunay na halaga ng pagkatalo." Bulong nito ng may pagbabanta, kasabay ng nakakalokong ngiti. Sa likod niya, bahagyang tumawa si Louis, ngunit hindi nito magawang tingnan si Matthew sa mata. Halatang hindi siya komportable, ngunit nanatiling tahimik. Hindi umimik si Matthew. Alam niyang anumang sagot ay magpapalala lang ng sitwasyon. Habang nagmarka ang pito ng coach ng pagtatapos ng session, nakaramdam si Matthew ng pansamantalang ginhawa na hinaluan ng matinding takot. Hindi na siya naghintay na tuparin ni James ang banta nito. Mabilis siyang tumakbo papunta sa locker room, kinuha ang kanyang bag at nagmadaling lumabas ng paaralan. Mabilis ang kanyang mga hakbang, pawisan ang mga palad na parang nasa laro pa rin, at hindi pantay ang kanyang paghinga. Ang nakakainsultong mga salita ni James ay parang tambol na paulit-ulit sa kanyang isipan, hinahabol siya.
Ang kahihiyan na naranasan niya sa palaruan at ang tawanan ng mga kaklase na sinundan siya palabas ay patuloy na naglalaro sa kanyang utak. Nakatitig siya sa sahig habang naglalakad, hindi alintana ang maaliwalas na kalangitan at ang nakapapasong init. Ang kanyang isip ay puno ng tanong at pagdududa. Bakit ako? Mahina niyang sabi. Habang pilit na pinupunasan ng isang luha, hindi niya hinayaang umiyak pa. Hindi dito, hindi ngayon. Pagsapit sa kanto, nakita ni Matthew ang pamilyar na tanawin ng kanilang bahay. Ang tanawing ito ay nagdala ng bahagyang ginhawa. Binilisan niya ang lakad, sabik na makabalik sa kanyang kwarto. Ang tanging lugar kung saan siya ligtas. Alam niyang naghihintay doon si Ares, ang kanyang tapat na pitbull na laging nagbibigay ng aliw. Halos mapaluha siya sa pag-iisip sa kanyang kaibigan, ngunit pinigilan niya ang sarili. Pinipigil ang kanyang mga labi na humigbi. Umakyat siya sa hagdanan, binuksan ang pinto at hinayaang ang tunog ng pagsara nito ang maging wakas ng araw na nais niyang makalimutan. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Maingat niyang inilapag ang kanyang bag sa tabi ng pintuan, huminga ng malalim upang kalmahin ang nanginginig niyang mga kamay. Papunta na siya sa kanyang kwarto nang marinig niya ang tinig ng kanyang ina. "Matthew, ikaw na ba yan?" Tawag ni Dorothy mula sa kusina, sumilip mula sa pintuan habang may hawak na kahoy na sandok at magulo ang buhok na nakatali sa bun. Saglit na tumingin si Matthew, nagbigay ng mahinang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Oo, ma'am, pagod lang ako," sabi niya. Ang boses ay halatang pilit habang nilalabanan ng emosyon na gustong pumutok. Pinagmasdan siya ng kanyang ina, tila binabasa ang kanyang nararamdaman bago tumango at bumalik sa pagluluto. "Sige, malapit ng maghapunan." Pumunta si Matthew sa likod bahay, hinahanap ang aliw sa presensya ni Ares, ang tanging kaibigan na hindi humuhusga o nagtatanong. Binuksan niya ang pintuan at sumalubong sa kanya ang tunog ng mabilis na hakbang ng kanyang aso. Si Ares, na may makintab na kayumangging balahibo at puting marka sa dibdib, ay tumakbo patungo sa kanya. Ang buntot ay kumakawag na parang hindi mapigilan ng saya. "Hi, buddy," bulong ni Matthew. Ang boses ay halos sumabog habang niyakap ang kanyang aso. Tinugon siya ni Ares ng pagdila sa kanyang mukha, parang tinatanggal ang mga luhang nagsimula nang dumaloy sa pisngi ni Matthew. Tahimik niyang ibinuhos ang bigat ng araw sa yakap niya kay Ares. Naupo silang magkasama sa damuhan, si Ares ay ipinatong ang ulo sa kanyang kandungan, mahinang umuungol na parang sinasabing, "Nandito ako para sa'yo." "Bakit ganito lagi?" Mahina ngunit puno ng hinanakit na bulong ni Matthew habang hinahaplos ang balahibo ni Ares. "Bakit hindi ko kayang maging katulad ng iba? Bakit ako palagi ang pinupuntirya?" Tumitig si Ares sa kanya gamit ang malalaking, madidilim na mata nito. Nagliliwanag ng isang uri ng empatiyang parang sadyang likas lamang sa mga aso. Humiga si Matthew sa damuhan, ang mga matay sinusundan ang papalubog na araw na nagkulay kahel ang langit. Ang malamig na simoy ng gabi at ang presensya ni Ares ay bahagyang nagbigay sa kanya ng ginhawa, bagamat nananatili pa rin ang bigat sa kanyang dibdib. Unti-unti, bumalik ang kanyang alaala sa araw na unang dumating si Ares sa kanyang buhay. 8 pa lang siya noon nang pumasok si Dorothy sa pintuan, may daladalang karton sa kanyang mga bisig. Ramdam ang kasabikan sa hangin habang narinig ang mahina ngunit malinaw na ungol mula sa kahon. "May sorpresa ako para sa iyo," sabi ni Dorothy. Ang boses ay puno ng init habang maingat na inilapag ang kahon sa harap niya. Dahan-dahang lumapit si Matthew at nang buksan niya ang takip, tumambad sa kanya ang isang maliit na pitbull na tuta. Ang mga paa nito ay tila masyadong malaki para sa kanyang katawan at ang basang ilong nito ay gumagalaw sa tila mausisang paraan. Tumingin ito kay Matthew. Pagkatapos
ay pasuray-suray na lumapit at dinilaan ang kanyang mga daliri. Para sa akin ba siya? Tanong ni Matthew, ang mga matay puno ng pagtataka at tuwa. Tumango si Dorothy. Oo, nakita ko siya sa isang shelter. Naisip ko, baka kailangan mo ng kaibigan. Mula noong araw na yon, hindi na sila mapaghiwalay ni Ares. Habang lumalaki ang tuta, nanatili ang kabaitan at pagiging tapat nito. Ang bawat lakad nila sa paligid, bawat paglalaro sa bakuran, at bawat gabing maunos na binabantayan siya ni Ares ay lalong nagpatibay sa kanilang samahan. Si Ares ay hindi lamang alaga. Siya ang matapat na kakampi ni Matthew, isang aliw sa isang mundong madalas maging masakit. Sa kasalukuyan, tumayo si Matthew at inihagis ang isang kahoy na stick sa bakuran. Pinanood si Ares na masiglang tumakbo upang kunin ito, sumasalamin ng dalisay na kasiyahan sa kanilang munting sulok ng mundo. Napangiti si Matthew habang bumalik si Ares, hawak ang stick sa kanyang bibig na parang isang tropeyo. Ikaw ang pinakamabuti, Ares. Alam mo ba yon? Sabi niya ng may pagmamahal, sabay tapik sa ulo ng aso. Bigla narinig niya ang boses ni Dorothy mula sa kusina, nagpaalala ng kanilang hapunan. Matthew, kain na. Susunod na po, sagot niya. Bahagyang ramdam pa rin ang lungkot sa kanyang tinig. Pumasok siya sa bahay, kasunod si Ares. Sa hapunan, sinubukan ni Dorothy na tanungin siya tungkol sa araw niya, ngunit maigsi lamang ang kanyang mga sagot. Ayaw niyang mag-alala pa ito, kahit na madalas niyang makita ang tingin nito na tila pinaghalong pag-usisa at pag-aalala. Matapos kumain, pumunta si Matthew sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Bumagsak siya sa kama, nakatitig sa kisame. Humiga si Ares sa sahig sa tabi niya. Nagpakawala ng isang mahinang buntong hininga. Pinatay ni Matthew ang ilaw, umaasang makahanap ng ginhawa sa dilim, ngunit nanatili pa rin sa kanyang isipan ang mga pangyayari sa araw na iyon. Parang tambol ang mga panunuya ng mga bully at paulit-ulit na naririnig ang mga nakakalokong salita ni James. Maghanda ka, ipapakita namin sa iyo ang tunay na ibig sabihin ng pagkatalo. Matthew nagpagulong-gulong sa kama, pilit na hinahanap ang tamang posisyon, ngunit ang kanyang isipan ay hindi matahimik. Ang banta ng bukas at ang takot na muling harapin ang kanyang mga nambubuli ay bumigat sa kanyang damdamin. Napabuntong hininga siya at ang kanyang mga mata ay napunta sa silweta ni Ares sa sahig. Ang presensya ng kanyang tapat na kaibigan ay bahagyang nakapagbigay ng ginhawa, ngunit hindi ito sapat upang pakalmahin ang kanyang mabilis na pag-iisip. Ano ang gagawin ko, Ares? Mahinang tanong niya sa dilim. Bagamat hindi niya inaasahang sasagot, inangat ng pitbull ang ulo nito at tumingin sa kanya, tila nauunawaan ang kanyang dinadala. Ipinaling ni Matthew ang mga mata at pilit na pumikit upang itaboy ang takot, ngunit hindi pa rin dumating ang antok. Tanging ang tiktak ng orasan at mahinang paghinga ni Ares ang naririnig sa silid, habang ang bigat ng kanyang mga pangamba ay nagpanatili sa kanya sa pagkagising, na parang nakulong sa pagitan ng nakakatakot na alaala at mga takot sa kasalukuyan. Habang bahagyang sinisinagan ng bukang liwayway ang mga kalye, narating ni Matthew ang harapan ng San Martin Municipal School. Ang kanyang backpack ay parang mas mabigat kaysa dati, hindi dahil sa laman nito kundi sa bigat ng kanyang nararamdaman. Iwas siyang tumingin sa mga kaklasing nagkukumpulan sa maliliit at masayahing grupo bago magklase. Simple lang ang kanyang plano. Manatiling hindi napapansin at umiwas kina James at sa grupo nito sa lahat ng paraan. Habang naglalakad si Matthew sa pangunahing pasilyo, nakatuon ang kanyang mga mata sa sahig. Ramdam niya ang mga tingin ng kanyang mga kaklase na kinikilala siya bilang ang batang gumulo sa laro noong nakaraang araw. Mahina ang mga bulungan, ngunit para kay Matthew, parang bawat tawa at bulong ay umaalingaw-ngaw sa buong pasilyo.
Ferguson, tawag ni James, dahilan upang mapahinto si Matthew. Dahan-dahan siyang humarap at nakita si James na nakasandal sa dingding, nakapulupot ang mga braso at may ngising nanunuya. Katabi nito si Luis, na halatang hindi komportable, nakayuko ang tingin na parang gusto nitong mawala na lang. "Saan ka pupunta ng ganyan kabilis?" tanong ni James habang lumalapit ng bahagya, magaan ang tono ngunit may halatang pagbabanta. "Hayaan mo na lang ako," mahinang sabi ni Matthew, halos hindi narinig. "Ano raw?" tawa ni James. Ang pinakamalapit na labasan ay nasa dulo ng pasilyo, ngunit duda ni Matthew kung maaabot niya iyon bago siya masundan. "Kung tatakbo ka rin lang na parang duwag, gawin mo naman ng maayos. Kahapon, halos hindi ka gumalaw sa laro." Pangaasar ni James na nagdulot ng tawanan sa kanyang grupo. Pati si Luis, kahit halatang nahihiya, ay napatawa ng bahagya. Pinisil ni Matthew ang kanyang panga at sa bugso ng damdamin bigla siyang tumalikod at tumakbo papunta sa banyo ng mga lalaki. Agad niyang isinara ang pinto at sumandal dito habang malalim na humihinga upang pakalmahin ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Ngunit mabilis ding naglaho ang bahagyang ginhawa ni Matthew nang sundan siya ni James at ng grupo nito sa loob ng banyo. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng bigat sa maliit na espasyo. Napaatras si Matthew habang palingalinga si James sa paligid ng banyo na may mapanuyang ngiti sa mukha. Ito ang tamang lugar para sa isang pribadong usapan, hindi ba? Puna ni James habang isa sa kanyang mga kaibigan ay pumuwesto sa pintuan upang harangan ito. "Parang awaan niyo na, tigilan niyo na ako," pakiusap ni Matthew. Nanginginig ang boses. Dahan-dahang lumapit si James, parang mandaragit na papalapit sa biktima. Bago pa man makapag-react si Matthew, itinulak siya ng malakas papasok sa isa sa mga cubicle. Tumunog ang malakas na pagsara ng pinto. At bago pa niya ito mabuksan muli, narinig niya ang tunog ng improbisadong kandado na nag-click. Nakulong siya. "Magiging okay ka naman dyan sandali," panunuya ni James, kasabay ng malalakas na tawanan ng kanyang mga kaibigan. Ang kanilang mga panlilibak at tawanan ay sumasalamin sa mga dingding ng banyo na lalong nagdagdag sa takot ni Matthew. "Palabasin niyo ako!" sigaw ni Matthew habang pinupukpok ang pinto ng cubicle, ngunit ang kanyang pagsusumamo ay natabunan ng malalakas na tawanan at panunuya. "Huwag kang mag-alala, Ferguson. Baka may makakita rin sa iyo balang araw." Biro ng isa sa kanila bago sila naglakad palabas. Iniwang tahimik ang banyo maliban sa hindi pantay na paghinga ni Matthew. Ang katahimikan ay tila nakakapanikip. Bumagsak si Matthew sa takip ng inidoro, nanginginig ang mga kamay at unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ang masikip na cubicle ay parang lalo pang sumisikip habang ang hangin ay nagiging mabigat sa bawat minuto. Ang amoy ng lumang banyo at ang tunog ng kanyang paghikbi ang tanging kasama niya. Bawat pagsubok niyang buksan ang pinto ay nauuwi sa pagkabigo. Lalong pinalalalim ang kanyang pagkadismaya. Pakiramdam niya'y lubos siyang nag-iisa, parang wala ni isang makakapansin sa kanyang kalagayan. Ang oras ay tila huminto. Biglang may narinig siyang mga yapak sa di kalayuan. Bumilis ang tibok ng puso ni Matthew, handang harapin ang posibilidad na bumalik si James at ang grupo nito. Ngunit sa halip, isang pamilyar na tinig ang pumuno sa katahimikan. "May tao ba rito?" tawag ni Charles, ang matandang janitor ng paaralan. Nadama ni Matthew ang ginhawa at agad siyang sumiksik sa pinto upang sumagot. Nandito ako, sigaw niya, paos ang boses mula sa kanyang naunang pag-iyak. Binuksan ni Charles ang pinto ng banyo habang itinulak ang kanyang cleaning cart papasok. Napansin niya ang nakasarang cubicle at kunot noong tumingin. "Anong ginagawa mo riyan, bata?" tanong niya habang sinusuri ang improbisadong kandado. "Ikinulong nila ako dito. Parang awa niyo na,"
Palabasin niyo ako, sagot ni Matthew. Halatang naghalo ang desperasyon at ginhawa sa kanyang tinig. Napabuntong hininga si Charles, umiiling sa pagkadismaya. Kinuha niya ang isang distornilyador mula sa kanyang cart at sa mabilis na kilos, binuksan ang improbisadong kandado. Lumabas si Matthew mula sa cubicle, namumula ang mga mata at nanginginig pa rin ang mga kamay. "Sino ang gumawa nito?" tanong ni Charles. Nakapamewang ang mga braso. Napayuko si Matthew na natiling tahimik, pinipigilan ang sarili sa pagitan ng pagsasabi ng totoo at takot sa maaring mangyari. Napuno ng kahihiyan, hindi niya mahanap ang tamang mga salita. "Maghilamos ka, bata! Huwag mong hayaang makita ka ng iba sa ganitong ayos," utos ni Charles, mas banayad na ang tono. Tinapik niya ng marahan ang balikat ni Matthew bilang pampalubag loob bago siya muling nagpatuloy sa kanyang paglilinis. Sa lababo, ang malamig na tubig na tumama sa mukha ni Matthew ay bahagyang nakatulong sa kanyang pag-iisip. Sa salamin, nakita niya ang isang pagod ngunit matatag na refleksyon. Determinado na hindi na muling ipakita ang kanyang kahinaan, kinuha niya ang kanyang mga gamit at tahimik na lumabas ng banyo, sabik na matapos ang araw. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mabababang gusali ng kapitbahayan, nagmadaling umalis si Matthew mula sa paaralan. Naglakad siya ng mabilis, ang backpack niya ay tumatama sa kanyang likuran. Naghintay siya hanggang sa halos lahat ng estudyante ay makaalis upang mabawasan ang tsansa na makasalubong sina James at ang grupo nito. Ngunit hindi pa rin siya mapakali, patuloy siyang lumilingon, takot na marinig muli ang kanyang pangalan sa mapanuyang tono ni James. Pinili ni Matthew ang alternatibong ruta pauwi, dumaan sa isang makitid na eskinita na napapalibutan ng mga lumang bahay. Ang katahimikan ay parang espada na may dalawang talim, hindi maingay, ngunit kaunti rin lamang ang tao na mas gusto niya sa sitwasyon. Ang mga yapak niya ay nag-etyo sa semento, sumasabay sa paminsan-minsang ugong ng mga ilaw sa kalye. Ang kalangitan ay humahalo sa mga mapusyaw na kahel habang ang unang mga bituin ay nagningning. Sa kabila ng malalim na paghinga upang kumalma, nanatili ang pakiramdam na may nakamasid. Biglang nanlamig ang kanyang dibdib nang marinig ang pamilyar na tawa na sumira sa katahimikan. Tumigil siya, dahan-dahang humarap at nakita si James, ilang metro ang layo kasama ang kanyang karaniwang grupo. Ang mapanuyang ngiti ni James ay hindi maikakaila. "Ferguson," tawag ni James, tinaas ang kamay na parang nanunuya. "Saan ka pupunta nang nagmamadali? Hinintay mo ba kami?" Sumiklab ang takot sa loob ni Matthew kaya binilisan niya ang lakad, ngunit sinabayan lamang ito ni na James at ng kanyang grupo. Lumiko si Matthew papunta sa mas makipot na bahagi ng eskinita, umaasang mapapagod ang mga ito sa paghabol. Ngunit ang mga panunuya at tawanan nila ay patuloy na umaalingaw-ngaw, malinaw na nagpapakita ng kanilang intensyon. "Huwag kang magtago!" kantyaw ng isa sa kanila habang ang tawa nila'y tila bumabalot kay Matthew na pilit nagmamadaling makahanap ng paraan palabas. Naharang sa dulo ng eskinita ng mataas na pader na nababalot ng baging, napagtanto ni Matthew na wala na siyang ibang mapuntahan. Dahan-dahan siyang humarap upang harapin sina James at ang grupo. Napalapit ng may mabibigat ngunit maingat na hakbang, tuluyang tinatakpan ang anumang posibleng pagtakas. "Talaga bang inakala mong makakatakas ka?" tanong ni James. Ang tono niya ay puno ng mapanuyang pagkadismaya. "Parang awa niyo na, tigilan niyo na ako." Mahina ang bulong ni Matthew, halos hindi marinig. Napatawa si James at lumapit pa. "Depende, Ferguson. Baka kung matutunan mo kung paano maging kapaki-pakinabang." "Kahit duda ako," aniya. Sabay tulak ng bahagya ngunit madiin kay Matthew patungo sa pader.
Dumampi ang magaspang na ladrilyo sa likod ni Matthew at bumilis ang kanyang paghinga habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang emosyon. Sa tabi ni James, si Louis ay hindi mapakali. Nakayuko ang tingin, iniiwasan ang pagkakita sa paghihirap ni Matthew. "James, tama na. Tigilan mo na siya," wakas na sabi ni Louis. Mababa ngunit matatag ang boses. Tumingin si James sa kanya, tinaas ang kilay at ang tono niya'y puno ng paghamak. "Anong problema, Louis? Naawa ka ba sa kanya?" Panunuya niya. "Kung gusto mong umalis, sige, pero huwag mong asahan na kakampi ka pa namin mamaya." Nanatiling tahimik si Louis, hindi makapagdesisyon. Hindi siya umalis, ngunit wala na rin siyang sinabi. Tumingin si Matthew sa kanya, umaasang may makikitang kahit anong senyales ng suporta, ngunit lalo lamang lumala ang pakiramdam niyang iniwan siya ng lubusan dahil sa katahimikan ni Louis. Napansin ni James ang saglit na palitan ng tingin at muling ibinalik ang atensyon kay Matthew, na ngayon ay may mas seryosong ekspresyon. "Mukhang kailangan mong maalala kung saan ang lugar mo, hindi ba?" Sabi ni James na may pagbabanta, sabay taas ng kamay na parang handang itulak muli si Matthew. Isang malamig at nakakakilabot na unggol ang biglang pumuno sa katahimikan, dahilan upang huminto ang lahat sa kanilang ginagawa. Ang malalim at walang tigil na tunog ay nagmula sa likuran nila. Nanigas ang katawan ni James at dahan-dahan niyang nilingon ang pinanggagalingan ng tunog. Sa madilim na bungad ng eskinita, bahagyang sinisinagan ng ilaw mula sa poste ng kalye, naroon si Ares, ang pitbull. Halos parang anino siyang nagpakita. Ang kanyang kayumangging balahibo ay kumikislap sa malabong liwanag, nakataas ang kanyang mga tainga at ang kanyang mga ngipin ay bahagyang lumilitaw sa ilalim ng nakangiwing labi. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng init at kabaitan, ay nagliliwanag ngayon ng malamig at mapanuring tapang. Parang sinusuri niya ang bawat isa sa mga lalaki, tinutukoy kung sino ang uunahin. "Ano yon?" bulong ni James, umatras ng isang hakbang. Dahan-dahang lumapit si Ares. Ang bawat hakbang niya'y sinabayan ng tunog ng kanyang mga kuko na dumadampi sa semento. Lalong lumalim ang kanyang pag-ungol at napansin ni Matthew ang nakataas na buntot ng aso. Isang malinaw na palatandaan ng kanyang kahandaan sa pagsalakay. "Aso lang yan," sabi ng isa sa mga lalaki, ngunit halata sa tinig niya ang panginginig. "Hindi siya parang basta aso," kontra ni Louis, na umatras din ng bahagya. Tahimik na nagmasid si Matthew, ramdam ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na parang nasa lalamunan niya. Bahagi ng kanyang sarili ang nakadama ng ginhawa sa presensya ni Ares na palaging handang ipagtanggol siya, ngunit alam din niyang maaring lumala ng husto ang sitwasyon. Pilit na tinipon ni James ang kanyang tapang, itinaas ang kamay at sumigaw, "Anong magagawa niya? Lumayas ka na." Ngunit ang kanyang boses ay halatang nawalan ng dating lakas. Hindi na tinag si Ares, ang kanyang pag-ungol ay tumindi hanggang sa naging matalim na tahol na pumuno sa kalye. Napaurong si James, unti-unting nabuwag ang kanyang tapang. Si Matthew naman ay naguguluhan sa kanyang nararamdaman. Bahagi niya ang gustong hayaan si Ares na takutin ang mga ito ng sapat upang hindi na siya muling guluhin. Ngunit alam din niya na kung aatakihin ni Ares ang mga ito, maaaring mas lalo lamang lumala ang sitwasyon para sa lahat. "Ares, tama na!" bulong ni Matthew ng may pagkaapurahan, ngunit nilamon ng ingay ng isa pang mabagsik na tahol ang kanyang tinig. Lumapit si Ares, agresibong binawasan ang distansya sa pagitan nila ni James. Napaupo si James sa lupa sa sobrang takot. Sinubukan ni Louis na alalayan siya,
ngunit sobrang nanginginig ang kanyang mga kamay kaya nahirapan siyang buhatin si James. Napakuyom si Matthew ng kamao, iniisip ang desisyong kailangang gawin. Maaari niyang hayaan si Ares na kumilos ayon sa kanyang likas na ugali at gamitin ang takot bilang proteksyon. Ngunit alam niyang kung gagawin niya ito, maaring hindi niya magustuhan ang magiging resulta. Nagtagpo ang mga mata nila ni Ares at sa sandaling iyon napagtanto ni Matthew na kailangan niyang gumawa ng desisyon. Habang naglalaban ang mga emosyon sa kanyang isipan, naakit siyang hayaan si Ares na magturo ng leksyon sa mga nanakit sa kanya upang maranasan nila ang takot na matagal niyang tiniis. Ngunit isang tahimik na boses sa loob niya ang nagbabala, hinihimok siyang mag-ingat at pigilan ang paglala ng sitwasyon. Enough na, bulong niya, halos hindi marinig. Hindi gumalaw si Ares. Nanatili ang focus niya kay James, ang ngipin ay nakalitaw pa rin. Napagtanto ni Matthew na kailangan niyang maging mas matibay. Huminga siya ng malalim. Tinipon ang lahat ng lakas ng loob na meron siya at humakbang pasulong. Ares, tama na! Malakas na sigaw ni Matthew, tumagos ang kanyang boses sa tensyon at pumuno sa kalye. Napatigil si Ares at tumingin sa kanya, nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang tahimik na pag-uusap. Sa ilang sandali, ang tanging naririnig ay ang hindi pantay na paghinga ni na James at ang kanyang mga kasamahan. Dahan-dahang ibinaba ni Ares ang kanyang ulo, humupa ang kanyang pag-ungol, ngunit nanatili siyang alerto. Yumuko si Matthew at dahan-dahang iniabot ang kanyang kamay sa aso. Halika dito, Ares, ayos na, malumanay niyang sabi, kahit bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Maingat na lumapit si Ares sa kanya, unti-unting bumalik ang kalmado sa kilos ng aso sa bawat hakbang. Nang sa wakas ay tumigil si Ares sa tabi niya at ipinatong ang ulo sa kanyang binti. Naramdaman ni Matthew ang matinding ginhawa na parang humupa ang bagyo. Hinaplos niya ang balahibo ni Ares, unti-unting bumabagal ang tibok ng kanyang puso. Si James na nananatiling nakaupo sa lupa ay napabuntong hininga ng malalim, pinakakawalan ng takot na matagal niyang inipon. Tiningnan niya si Matthew nang may halong pagkalito at hiya habang pilit siyang tumayo. Si Louis naman, na nagmamadaling tumulong kay James, ay iniiwasan ng tingin kay Matthew, halatang hindi sigurado kung paano haharapin ang nangyari. Hindi ko na siya gustong makita malapit sa akin ulit, madiing sabi ni Matthew. Ang boses niya'y matatag at puno ng kumpiyansa, na nagulat pa siya sa sariling tapang. Nanatiling tahimik si James, tinatanggal ang alikabok mula sa kanyang damit habang iniiwas ang tingin mula sa matibay na titig ni Matthew. Ang kanyang mga kaibigan ay pabulong na nag-usap habang dahan-dahang umatras palayo. Si Louis, gayunpaman, ay nagtagal ng bahagya tumingin kay Matthew na parang gustong magsalita, ngunit sa huli, sumunod din siya sa iba. Muling nanumbalik ang katahimikan sa iskinita. Nanatili si Matthew sa kanyang kinatatayuan, marahang hinahaplos ang ulo ni Ares habang pinapanood ang unti-unting paglayo ng grupo. Halo-halong emosyon ang bumalot sa kanya, ginhawa at pagmamalaki, ngunit may kaunting pangamba sa maaaring mangyari sa hinaharap. Tumingala si Ares sa kanya, bahagyang nakatagilid ang ulo, na parang nagtatanong kung ano ang susunod. Ang galing mo, kaibigan, bulong ni Matthew. Salamat at nandito ka, dagdag niya, yumuko upang yakapin ang pitbull. Ang boses niya ay puno ng pasasalamat. Naglakad si Matthew patungo sa dulo ng iskinita. Si Ares ay tapat na sumusunod sa tabi niya. Ang mga ilaw sa kalye ay mahina at kumukurap, naglikha ng sumasayaw na mga anino na sumabay sa kanilang hakbang. Bagamat nawala na ang agarang tensyon, patuloy na naglalaro sa isip ni Matthew ang mga pangyayari ng gabing yon.
Habang pauwi, iniisip niya ang naganap na sagupaan, inalala ang kanyang takot at kung paano niya ito hinarap sa huli. Isang malaking hakbang ito para sa kanya. Hinarap niya ang isang bagay na dati akala niya'y hindi niya kakayanin. Tumingin siya kay Ares na naglalakad ng kumpiyansa sa tabi niya at bahagya siyang napangiti. Pagdating sa kanilang pintuan, huminga siya ng malalim bago pumasok. Sa loob, tahimik ang bahay, nababalot ng malambot na liwanag mula sa sala at ang nakakaaliw na amoy ng niluluto ng kanyang ina. Ibinaba niya ang kanyang bag at lumuhod upang muling haplusin si Ares. "Ang galing mo talaga, alam mo ba yon?" sabi niya, pagod ngunit taos-puso ang ngiti. Tumugon si Ares sa pamamagitan ng masiglang pagwagayway ng buntot na parang nauunawaan ang bawat salita. Sa pagsara niya ng pinto, naiwan sa labas ang bigat ng nagdaang araw. Alam ni Matthew ang kahalagahan ng kanyang ginawa kahit na may posibilidad na may mga susunod pang epekto. Gayunpaman handa siyang harapin ang anumang mangyari. Sa mga sumunod na araw, pagkatapos ng sagupaan sa eskinita, naramdaman ni Matthew ang pagbabago na halos hindi niya inaasahan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naglakad siya papunta sa paaralan nang walang dinadalang mabigat na pagkabalisa bagamat ang mga anino ng nakaraang pambubuli ay nananatili sa kanyang isipan. May kapansin-pansing pagbabago sa paligid. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo ng paaralan, napansin niyang umiwas ang mga nambubuli, lalo na si James sa kanya. Wala ang karaniwang bulong-bulungan at malisyosong tawanan na palaging nakadirekta sa kanya. Sa halip, katahimikan ang bumalot, hindi ang mabigat at nakakasakal na katahimikan na nakasanayan niya, kundi isang mapayapang katahimikan na nagdala ng kakaibang kapanatagan. Sa oras ng pahinga, muling natagpuan ni Matthew ang sarili sa ilalim ng pamilyar na lilim ng puno sa bakuran ng paaralan, tulad ng dati niyang ginagawa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagtagal na nag-iisa. Lumapit ang isang grupo ng kanyang mga kaklase, pinangungunahan ni Dylan, na bumati ng mahina bago umupo sa tabi niya. "Hey Matthew, nakita ko ang nangyari kay James. Ang tapang mo," sabi ni Dylan na may taos-pusong ngiti. Bahagyang nagulat si Matthew, ngunit gumanti siya ng ngiti. Nagsimula ang usapan at unti-unting dumami ang sumali sa kanila. Nararamdaman ni Matthew ang unti-unting pagkatunaw ng mga harang na dati humiwalay sa kanya mula sa kanyang mga kaklase. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang pagtanggap. Pag-uwi niya, mabilis na sumalubong si Ares tulad ng nakasanayan. Yumuko si Matthew upang bigyan ng aso ng mahigpit na yakap at sa presensya ng kanyang tapat na kasama, unti-unting nawala ang pagod niya sa araw. "Unti-unti na tayong nagiging maayos, kaibigan," bulong niya habang hinahaplos ang ulo ng pitbull. Kinagabihan, habang nasa hapagkainan, napansin ng kanyang ina na si Dorothy ang kakaibang sigla ng kanyang anak. May kumpiyansa na sa tindig ni Matthew at may ningning sa kanyang mga mata na matagal nang nawala. Inilapag ni Dorothy ang tinidor at nagtanong, "Matthew, ano bang nangyayari sa iyo? Parang iba ka nitong mga araw," wika niya na puno ng pag-usisa. Saglit na natigilan si Matthew, ngunit huminga siya ng malalim at nagsimulang magkwento. Sa unang pagkakataon, binuksan niya ang kanyang sarili tungkol sa pambubuli, ang kanyang pang-araw-araw na takot, ang sagupaan kay James, at kung paano nanatiling kasama niya si Ares sa lahat ng ito. Tahimik na nakinig si Dorothy na puno ng damdamin ang mga mata. Nang matapos si Matthew, tumayo si Dorothy at niyakap siya ng mahigpit. "Hindi ko alam na lahat ng ito'y tiniis mo, anak, pero sobrang ipinagmamalaki kita. Pangako, mas pagbibigyan ko ng pansin ang mga nangyayari sa iyo mula ngayon," sabi niya, nanginginig ang boses sa damdamin.
naramdaman ni Matthew ang malaking ginhawa. Natakot siyang baka isipin ng ina niyang mahina siya, ngunit sa halip, naramdaman niyang mas tumibay ang kanilang ugnayan. Ang mga sumunod na araw ay nagsimula ng bagong yugto sa buhay ni Matthew. Gumugol siya ng masasayang oras kasama si Ares sa likod ng bahay. Naglalaro tulad ng nakagawian, ngunit sa pagkakataong ito may bagong sigla at kasiyahan. Madalas sumama si Dorothy, tumatawa habang pinapanood ang mag-ama at aso na magkasamang naglalaro. Isang tahimik at masayang sandali ito, isang pahinga matapos ang maraming pagsubok. Isang gabi, habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kalangitan, naisipan ni Matthew na ipasyal si Ares. Masiglang naglalakad ang pitbull sa tabi niya, masiglang pumapagaspas ang buntot nito. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Matthew ang bagong kumpiyansang bumalot sa kanya habang tinatanaw ang pamilyar na mga kalye ng kanilang lugar na tila bago sa kanyang paningin. Pagsapit sa isang kanto, nasalubong niya si Dylan at ilang kaklase na kamakailan lang ay nagsimula ng kumonekta sa kanya. Batiin siya ng mga ito nang may malalapad ng ngiti at sa kauna-unahang pagkakataon, gumaan ang loob ni Matthew na makipag-usap. "Tara na, Ares," sabi niya habang tinatapik ang kanyang aso. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad, yakap ang bagong yugto ng buhay na puno ng pag-asa at tapang. Habang naglalakad sila sa kalye, naliligo sa huling liwanag ng dapit hapon, naramdaman ni Matthew ang isang di mapantayang katahimikan. Si Ares ay maingat na naglalakad sa tabi niya, gaya ng dati, palaging maaasahan. Lumawak ang ngiti ni Matthew habang unti-unting sumisiksik sa kanyang isipan na anuman ang mga hamon na darating, handa na siyang harapin ang mga ito. Natuklasan niya ang lakas na nasa loob niya at kasabay nito ang pagsilang ng isang bagong simula.